Mabagang Sports Balita. Pinoy IBF Intercontinental Super Bantamweight Champion Albert Pagara matagumpay na nakapagdepensa ng titulo kontra Mexican challenger Jesus Rios. Rain or shine Elasto Painters. Target ang mga quality shooters sa paparating na PBA Rookie Draft. Far Eastern University Tamaraws nakapagsalba ng pwesto sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Irishman Shane Lowry namayani sa Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. Second seed Kei Nishikori kumopo ng kauna-unahang titulo sa City Tennis Open sa Washington, D.C. Liverpool Reds wagi kontra host Stoke City sa opener ng Premier League. At American rider Joseph Dombrowski, overall champion sa 2015 Tour of Utah Cycling Race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozo. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, napanatili ni undefeated Pinoy champion Albert Pagara ang IBF Intercontinental Super Bantamweight crown. Ito'y matapos sa pasukuin niya sa opening round si Mexican challenger Jesus Rios. Ang kabuang detalye ihahatid ni Recap Santos ng Sports Radio 918. Bagamat naging maikli ang laban, nakitaan pa rin ng malaking improvement si Pinoy Super Bantamweight prospect Albert Pagara. Sa kanilang 12-round IBF Intercontinental Championship sa World Trade Center sa Dubai, United Arab, nangailangan lamang si Pagara ng halos 2 minuto nang abutin niya ng malakas na uppercut sa panga si Mexican rival Jesus Rios. At bagamat nakuha pang tumayo ni Rios, pinaula na naman siya ng kaliwat kanang kombinasyon ni Pagara, dahilan para tuloy ang itigil ni referee Bruce McTavish ang laban. So, okay naman yun, di ba? Nakita natin na ang killer, pag nakita na natamaan niya, may eye lock na siya. So, yung ang killer instinct na tatapusin niya, andun na. So, okay naman. Samantala, tiniyak naman ni trainer Edito Villamor na ihahanda nila ng husto si Pagara sakaling may biglang maghamon sa kanila ng World Title 5. He's ready naman. Pero depende yan anong big opportunity na kung anong plano ni Sir Alat at ni Sir Mike, doon kami. So, sa amin, it's more na ready namin si Albert Pagara na condition talaga. Sa ngayon ay hawak ni Pagara ang unblemished record na 24 wins with 17 knockouts at siya ay rated number 5 sa IBF at number 10 naman sa WBC. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, naniniwala ang isang batikang sports analyst ng bansa ng economic stability at mas maayos sa infrastructure ang naging susi kung bakit tinalo ng China ang Pilipinas sa bidding war para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup. May report si Haji Kaaminyo. May tuturing na conservative ang resulta ng balloting para sa hosting ng 2019 FIBA Basketball World Cup. Sa botong 14-7, tinalo ng China ang Pilipinas sa bidding war matapos ang final presentation ng bawat delegasyon sa Tokyo, Japan noong Biyernes. Sports analyst Henry Liao, sa tingin niya ay mas binigyang halaga ng FIBA Central Board ang economic stability at developed infrastructure ng China kaysa sa passion sa basketball ng mga Pinoy. When they say, dito kami, transportation namin itong transportation namin, may infrastructure kami, with 8, supposedly, tapos na to, built in na to, in fact, nakita ko yung Birds na stadium yata yun. We have 8 venue facilities na, sabi ni Zhang Zhendong, no? We believe that we can make the 2019 FIBA Basketball World Cup a complete success because of China's economic stability, strong financial guarantee, and the government's complete support. We can make it a safe, most reliable, and risk-free event.
Naniniwala rin si Liao na masyadong naging futuristic ang presentasyon ng Philippine delegation kung saan ilan lamang sa mga infrastructure projects sa bansa ay lamang. So I feel baka yung vision and concept sa palay natin kasi vision futuristic Sabi ko gagawa kami ng 5 bagong kondisyon, blah blah blah. That's futuristic. Number 2, experience hosting events sa Lamangan, China. Basketball history in the country, sige sabihin na natin Philippines because we've been there in 1950s. Remember until 1974. People's Republic of China was not yet even recognized diplomatically by the international community, no? So malamang ang Philippines. Tapos cities and venues, yung 4, just to show you mag-presentation, malalaking building, 8 venues. At dahil hindi natin nakuha ang hosting, kinakailangang makalusot sa qualifying event ang Gilas Pilipinas para magkaroon sila ng karapatang maglaro sa 2019 FIBA World Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tinanggap naman ng maluwag Pilipinas Training Pool member Asi Taulava ang pagkatalo ng Pilipinas sa China sa FIBA World Cup bidding war. Sa katunayan, tila nakakuha ng karagdagang motibasyon ang 6'10" Phil Tongan slot man kung kaya't lalo siyang nagsipag sa ensayo ng national pool. May report si Judith Karingal. Dapat magsilbing motibasyon para sa Gilas Pilipinas Pool ang pagkabigo ng bansa na makuha ang hosting rights ng 2019 FIBA World Cup. Ito ang inihayag ni Veteran Center Asi Taulava na isa sa 16 na players na kabilang sa national pool. Ayon kay Taulava, dapat ibuhos ng Gilas Pilipinas team ang lahat sa ensayo at actual na laro para makabawi sa pagkatalo sa China sa bidding war. Ang grupo ni Taulava ay sumasalang sa dibdibang training camp bilang preparasyon para sa pagsabak sa FIBA Asia Men's Championship sa China buwan. This is how we feel. This is what the pain we're suffering, and we just let it out on China. You know, I think that will hurt more if we go there and we beat them in their own on their own floor, bring the gold medal home. You know, that would be the best feeling. Especially we'll get that ticket instead of we're hosting the World Cup. We'll be going to the Olympics. Samantala, handa naman si Taulava na sumailalim sa mas mahabang training. Matutunan lamang ang medyo komplikadong sistema ni national coach Tab Baldwin. Yes, that was the reason why he called practice early. He brought us in 3 days early, so that way we can get a head start, trying to understand what he's going to expect from us. What his system is going to be like. How do we go along by playing in FIBA tournaments? The expectations, how to manage everything. And it's just been great. I'm just blessed to be given us 3 days to learn early. Ngayong linggo ay inaasahang lilipad ang Gilas Pilipinas Pool bago sila sumuong sa hamon ng William Jones Cup sa Taiwan bago matapos ang buwan. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Sa PBA, quality big man at strict shooter ang aasintahin ng Rain or Shine Elasto Painters coaching staff sa paparating na PBA Rookie Draft. Ito ay upang mas maging solido ang kanilang roster para sa susunod na season ng liga. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caminio. Tiwala ang Rain or Shine Elasto Painters coaching staff na makakakuha sila ng mga talented players sa paparating na PBA Draft. Ito'y kahit hindi pa inilalabas ng PBA ang official list ng mga rookie applicants. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni head coach Yang Yao na plano niyang i-maximize ang kanilang first at second round picks sa pagkuha ng mga quality shooters. We have 2 first round picks, yung number 3 at saka 12, and we have 3 second round picks. So this year in the draft, if that pool is deep as we expect it to be, then even yung mga second round picks mo, baka pa rin, baka may material pa rin doon. Pero hindi tinanggi ni Giao na prioridad pa rin niya ang humugot ng big man para sa kanilang 3rd overall pick. Ito'y upang may makatuwang sa ilalim ng basket sina slotmen Bo Belga at Raymond Almazan. Very possible na number 3, maraming quality big men yung draft natin ngayon, so we're expecting na we can at number 3 we can still draft a big man with quality.
Ang 2015 PBA Rookie Draft ay idaraos sa Robinsons Place sa Maynila sa Agosto 23. Para sa PTV Sports, Haji Amin, Telebisyon ng Bayan. Samantala, 8 major companies sa bansa ang inaasang bubuo sa bagong tatag ng Philippine Basketball League o PCBL na bubuksan sa susunod na buwan. May report si Golda Tabid Grospe. Walang balak na makapagbanggaan sa anumang existing basketball league sa bansa ang bagong tatag na Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL. Ito ang tiniyak ni Founding Chairman Bud Encarnado matapos na ilunsad ang bagong paliga na laluhukan ng 8 major companies sa bansa. Ayon kay Encarnado, isang liga na magbibigay ng regular na torneo sa mga aspiring local cagers ang kanilang nasa isipan nang buuin nila ang PCBL. You will notice that all the schools practically have teams in the league. Ito, walang eskwelahan. Because we want to ensure that these are the players that we have are either up and coming or have gone through already the motion of playing in the UAAP or NCAA. So this will be a commercial team. So there will be no school-based teams in this commercial league. Bukod sa Santa Lucia team ni Encarnado, magsisilbing pioneer members rin ng PCBL, ang Racal Motors, Euromed Lab, Photon, Jumbo Plastic, Cafe France at Cagayan Rising Suns, habang ang Tanduay Ram naman ni sportsman Bong Tan ay nagpahayag na rin ng interes na sumali sa liga. Ang turnover ngayon ng mga players is so fast. So much so na bata pa, nagre-retire na sa PBA. You see players right now as young as 30 or about 29, they're no longer in the PBA. So ang ginawa natin dito is, but they can still play. We want to ensure that these players will have a league of their own. Target ng PCBL na simulan sa susunod na buwan ang kanilang inaugural conference na may twice-a-week schedule. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Bayan. Lipat tayo sa volleyball. Nakapagsalba ng pwesto sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf ang Far Eastern University Tamaraws. Ito ay matapos na maungusan nila ang Mapua Cardinals 25-21, 22-25, 25-16, 21-25 at 15-9 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kanina. Si Tamaraws Spiker Gregorio Dolor ang nahirang na Best Player of the Games sa kanyang team high 18 points. Ang 16 dito ay mula sa attacks. Pero hindi rin nagpahuli sina Jerica Hutan at Joshua Barica na nag-ambag naman ang pinagsamang 26 markers para sa Sampaloc-based team. Si Philip Michael Bagalay naman ang namuno sa atake ng Cardinals sa kanyang losing effort na 20 points. Nakakuha ng bentahe sa Spikes ang Tamaraws 56-48 pero nadehado naman sila pagdating sa blocking department 14-8. Tinapos ang FEU sa elimination sa record na 3 wins against 2 losses. At kasama nilang umabante sa quarterfinal sa Group A ang Emilio Aguinaldo College Generals, National University Bulldogs at NCBA Wildcats. Sa iba pang balita, ibinalik na ng Philippine Swimming Team ang atensyon sa kanilang nalapit na kampanya sa mga Olympic qualifiers. Ito'y matapos ang kanilang medalist campaign sa FINA World Championships noong 1 linggo kung saan tanging si Joshua Hall lamang ang nakapag-rehistro ng Olympic B qualifying time. Narito ang report ni Arian Malyare. Walang dapat ikahiya ang mga national swimmers sa resulta ng kanilang kampanya sa katatapos sa FINA World Championships sa Russia. Ito ang inihayag ni National Coach Pinky Brosas matapos ang medalist campaign ng 4-man Philippine swimming team sa Russian showpiece. Ayon kay Brosas, pang-qualifying events na nakalinya sa mga susunod na buwan, kaya't malaki pa ang tsansa na makapagpadala sila ng mas maraming national tankers sa Rio Olympics sa susunod na taon. Any one of those four can make the Olympic Games. We really don't know. We don't want to discount anyone, no? Because we don't know how things are going to work for them. And I just hope that we're able to send forward. Samantala,
Aminado naman si Brosas na mabigat ang laban sa World Championships. Kaya't nabigo sina Joshua Hall, Jessie King Lacuna, Jasmine Alcalde at Roxanne Yu na makakuha agad ang pwesto sa 31st Olympiad. Yung performance sa Kazan, they performed naman credibly well, no? You have to also understand that they just recently came from the SEA Games, and that is where most of them really peaked in performance. The most important thing there is they performed credibly, and that all that are there are still very much in the running for the Olympic Games next year. They are still valid candidates, and they still have several months to achieve yung qualifying standard for the Rio Olympic Games. Sa nakalipas sa London Summer Games, tanging si Alcalde lamang ang swimmer na lumangoy para sa bansa. Para sa PTV Sports, Aryan Malgare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, binigyang pugay naman ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang mga national karateka sa nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa nakalipas sa Thailand Open. Nagbabalik si Ms. Arian Malyares. Sa isang simple subalit makabuluhang victory party, binigyang pugay ng pamunuan ng Philippine Karate-Do Federation o PKF ang tagumpay na naiuwi para sa bansa ng mga national karateka sa nakalipas sa Thailand Open. 4 na ginto, 8 silvers at 14 na bronze medals. Total collections ng Philippine Karate-Do team sa 4-day meet. Sa panayam ng PTV Sports, walang mapagsidla ng tuwa sina National Karatekas May Soriano, Chloe Bernadette Limson at OG De Los Santos sa panibagong karangalang naiuwi nila para sa bansa. Baka by start Monday, start na kami ng program namin for preparation for Asian Games sa Asian Championship sa Japan. Mataas na level itong Asian Championship, pero we will try our best na kasi pang third time ko to as I remember eh. So yung sa namin ng championship sa Thailand, kahit paano laking tulong na rin for this coming Asian Championship. Masaya po. It's really a big opportunity for the karatekas. I chose karate because it teach me self-defense, it disciplined me, and it helped me to become what I am today. In my past 2 years, I've been through a lot of struggle, a lot of hardships, but this year it finally paid off because I really worked hard. I really wanted to make up for my last 2 years. So right now I just feel great about bringing home, even if it's just a silver medal, because to go that far, after all that's happened, it's just such a great feeling. Sa panig naman ni former national athlete Gretchen Malalad, pinuri niya ang patuloy na pagpaproduce ng PKF ng mga world-class karatekas. Well, I'm very proud talaga and very happy, and most of the yung mga nanalo, mga bata pa lang, they're starting small because I started karate when I was 16 years old, and it's always good to start, them young. Well, Thailand Open is a very hard competition. Like the 30 countries, it's like Asian karate competition or Asian Games. So I'm really proud na they delivered, and lahat sila nag-train. They train very hard, and we have really competent coaches. Samantala, tiniyak naman ni PKF President Alejandro Enrico Vasquez at Secretary General Raymond Lee Reyes na patuloy silang maglalatag ng mas maayos sa programa para sa National Karate-Do Squad. Masayang-masaya ako at yung programa namin tama-tama po nasusunod. So nag-start kami sa grassroots programs, yung under 14, paakyat po yan. So ang tingnan natin, target natin yung Olympics saka yung Southeast Asian Games 2019. Tayo pong mag-host. Just imagine, kung yung mga batang yung mag-deliver consistently, pagdating ng Southeast Asian Games, power tayo. With this event, nagkatulungan lahat ng mga club sa federation. Bale, dito natin makikita yung federation namin is very maayos and maganda ang takbo. Kasi lahat ng tao nagtitiwalaan sa bawat isa, nagkakaroon kami ng tulungan, matalo manalo, nandito lahat. Kaya tapos namin si Gretchen Malalad, yung mga ibang kaibigan natin sa media, lahat po nandiyan. Kaya napakasaya namin kasi kakaiba po yung hype at nakakatuwa na maraming sumusuportang tao sa atin.
Sa ngayon ay sumasalang sa dibdibang training ang mga national karatekas bilang preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng Asian Karate-Do Championships sa Japan sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Irishman Shane Lowry, kampiyon sa Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa golf. Pinagarian ni Shane Lowry ang Invitational sa Akron, Ohio. Kanina ay pumalo ang 28-year-old Irishman ng bogey-free 4 under 66 sa final round upang mag-ugi siya ng 2 shots laban kay Bubba Watson ng Amerika. Tumapos na magkasalo naman sa ikatlong pwesto sina Jim Furyk at Justin Rose, 4 strokes adrift. Pumataw si Lowry ng 4 na birdie sa kanyang round, kabilang narito ang isang 10-footer sa 18th and final hole. Nagsumiti si Lowry ng 4-day aggregate score na 11 under 269 at naibulsa niya ang top prize na $1.5 million. Ito ang kauna-unang career PGA Tour victory para kay Lowry. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kinopo ni second seed Kei Nishikori ng Japan ang City Tennis Open sa Washington, D.C. Ito'y matapos na daigin niya si 8th seed John Isner ng Amerika 4-6, 6-4 at 6-4 sa finals kanina. Nag-struggle muna si Nishikori sa opening set bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na 2 sets. Napagwagyan niya ang 91% ng puntos sa kanyang first serve at isinara niya ang laban ng sumadsad sa net ang forehand ng American opponent sa final point ng match. Ito ang pang-10 career singles title para kay Nishikori. Sa tennis pa rin, pinagreinahan ni 5th seed Angelique Kerber ng Germany ang Bank of the West Classic sa Stanford, California. Ito'y matapos na dominahin niya si 4th seed Karolina Pliskova ng Czech Republic 6-3, 5-7 at 6-4 sa finals kanina. 10 beses na nakabreak sa laban si Kerber at isinelyo niya ang panalo sa kanyang ikalawang match point. Nangailangan si Kerber ng 2 oras at 7 minuto para maisubi ang kanyang pang-titulo ngayong season. Sa football, pinatahimik ng Liverpool Reds ang home crowd sa Britannia Stadium sa England. Ito'y matapos na maungusan nila ang Stoke City 1-0 sa opener ng Premier League kagabi. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Liverpool winger Philippe Coutinho at ito'y nagawa niya sa 86 minutes. Target ng Liverpool na makabalik sa Champions League ngayong season matapos na malaglag sila sa competition noong 1 taon. At sa cycling, inangkin ni American rider Joseph Dombrowski ang overall championship ng 2015 Tour of Utah. Kanina ay nagsilbing victory parade na lamang para kay Dombrowski ang 8th and final stage na pinagarian naman ni Lachlan Norris ng Australia. Tinalo ni Dombrowski ng 50 seconds overall si Michael Woods ng Canada, habang ang kanyang compatriot na si Brent Bookwalter naman ang kumompleto sa podium 1 minute and seconds off the pace. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Hi, my name is OJ De Los Santos. I am a member of the Philippine Karate Team, also known as the Philippine Typhoons. I am your silver medal winner of the 2015 Thailand Open Karate-Do Championships. You are watching PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sport. Ayun. Kala mo mapatagal eh. Good evening po! Ay, may nabaltaan nyo na ba si LeBron James daw babalik dito ha? Sa August 19 pa? Nagustuhan niya ang Philippines. Oo, para sa kanyang promotional tour. Ayan. At ano ba yan? Para sa ano ba yan? Para sa masa ba yan?
Sa mga high-end. High-end. Baka kayo lang yan. High-end yan, high-end. Kami, nagko-cover kami. High-end, low-end, mid-end. All ends. All ends. Parang high-end siya Tinate. Ayan. Okay naman, dali kami imbitahin. Oo nga. Dahil na si Ayang, sipag yan. Oo naman. Ay, sobrang sipag na ni Ay. Ay, kanino? Sige. Question of the day. Ang question of the day is, sa tingin ninyo, makukuha kaya ng Gilas Pilipinas 3.0 ang nag-iisang Asian slot para sa 2016 Rio Olympics? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayun. So paano ba magsisilbi motivation ni Asi kanina sa storya natin, yung pagkatalo sa bidding. So focus na, moving forward na tayo. Focus na tayo sa FIBA Asia Men's Championship sa September. Sige. So yung ating pong cellphone number naman, gusto po ninyong tumawag at marinig po ang inyong mga boses at mas nais ninyo na makapagsalita. Pwede po kayong tumawag sa amin. Tawag lang po, walang text ha. 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Yan na, tawag na po. Okay. Dami na nag-comment. Nako. Facebook tayo. From Jerilyn Dumarao, sabi niya, oo, kaya natin yan. Hashtag Gilas Pilipinas, hashtag Puso. Pabati naman po kina Juday, Jerilyn, Michael, Family Dumaraos, Caloocan City. Okay, galing kay Elfie Serbo Kasidsid. Yes, I believe. The children are our future. From Ray Bulbs Arca, sabi niya, kaya yan, salig lang, Gilas. Salig? Ano yan? Bisaya yan. Ano ibig sabihin? Parang tiwala. Tiwala lang, parang gano'n. Now, this is, ano yan? Wala yan, sige. Salig lang, Gilas. Okay, galing kay Lorenzo Echavia. Ayan, pabati naman sa family ko, Echavia family, Toril, Davao City. Miss Meg, pakis. Hi. Pwede fan sign. Please, Idol Meg. Yan, fan sign daw. Sige. Malayo din sa question. From Jomar Francisco, sabi niya, sana. Sige, galing kay Ryan Daguman Buwan. Oo naman, malaki ang chance basta chemistry at puso ang pinairal ng mga player laban Pilipinas. Number 1 kayo dito sa Santa Lucia, San Luis, Pampanga. Poging Haji, gwapong Sir Dennis. At gandang Meg, pabati po asawa ko na si Wendy Joy Buwan. Ang anak ko na si Pau Pau at Pam Pam. Ayan. May respeto, gwapong Sir Dennis. At least, di ba? Alright, from sige, DJ Keith Beduya, sabi niya, hindi dahil mahihirapan na naman sila sa Iran. Iran na naman. Remember. Nakalimutan ko. 2013, tinalo tayo ng sa finals. Nag-finals tayo, pero ang naturalize natin si Marcus Doughtit, napilay pa. Oo, ngayon si... Ngayon, Andre Blatch. Bagka sinuyate pa, merong Calvin Abueva. Meron pa Terence Romeo. Kapag kasali sila doon sa final 12-man lineup. Yun, tapos tinalo pa tayo ng China sa bidding. Kaya sabi niya si Taulaba, di bali nang hindi tayo mag-host ng World Cup, basta tayo at hindi China ang pupunta sa Olympics. Oo nga, no? Ayan, kasi yung FIBA Asia, isa lang ho dyan ang pwede mag-Olympics, yung mag-gold. Sino magcha-champion, yun na yun. Kaya sabi ni Asi Taulaba, abay, wala nang sasarap pa sa ganti na ibibigay natin sa China kung tatalunin natin sila sa bayan nila at tayo ang pupunta sa Olympics, sila hindi. Oo nga, mas magandang motivation yan. Kahit si Gary na sinasabi, kakayanin yan. Wala lang. Sige. Caller tayo. Caller nga. Sige nga. Tingnan nga natin. Sige. Ayan, anong masasabi? Sa call. Ayan. Okay. Ayan. Hello. Good evening. PTV Sports. Yes. Hello. Ano po? Yes. Yes. Ano po pangalan? Ano pangalan mo, brother? Kit. Hill. Hero Bautista. Hero Angeles. Nahalata edad, ano? Hero Bautista. Hero Angeles. Alam na yan. Hello, Hero? Yes, you're the hero, right? Yeah, yes. Very good. So what can you say, Hero?
Ha? Hello? Ano yan? Anda? Nagchachapi si Hero. Hero, galaw-galaw ka ng konti, okay? Labas ka sa kwarto. Magandang gabi po sa inyo. Yeah, magandang gabi din. Hero, baka naka-speakerphone ka. Mas maganda kung ano. Hindi po. So, ayan, okay na. Mas okay. Hero, ano may paglilingkod namin sa'yo? Bis lang po sa kapit sa Ginebra. Ginebra! Update sa Ginebra. May mga bali-balita, no, na baka mga matrade dyan, yung ilan sa mga big men nila, si Dave, mga ganun, babalita yun, na lumalabas sa social media, no? Si Eman Monfort, mga ganun, sino ba? Orbis Tondo. Pero madami daw interested kay Monfort. Kasama po si Dave Barcelo. Pati raw si Dorian Peña. Pero nagtanong tayo. Hindi ko na sabihin kung sino. At kung ano ba to, matunog yung mga ganun eh. May mga kanaleta pa eh. Isa pa yan, si KJ. Ang sinagot sa atin, wala pa yan. Wala pa yan. Pangalong drop po ba ang Ginebra? Panglima. Panglima po. Yes, Hero. Oo. Salamat po. Okay. Wala kang babalik lang po yung asawa ko. Asawa mo, Opo, si Malen po, nanonood ngayon. Malen? Malen. 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 Hi, Malen. Salamat po. Hero, maraming salamat, ha? Tawag ka ulit, ha? You're the hero. You're the hero. Ayan. Isa pa nga, isang caller. Mahaba pa naman tayo. Tagasan nga si Hero? Hindi niya nasabi. Ando sa lugar niya. Ito ba? Sige. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Froilan ng Olongapo. Si Froilan ng Olongapo. Tama ba? Froilan? Yes po. Yan, si Froilan ng Olongapo City, Zambales. Froy! Kumusta? Close kami yan eh. Froy, kumusta na? What's up? Okay, maulan po dito. Ingat-ingat kayo dyan, ha? Sige, so Froy, anong sagot mo sa ating question of the day? Kaya naman po yun eh. Kaya. Bakit? Basta maganda po yung lineup. Maganda. Gaano kaganda? So may tiwala siya sa lineup. Gaano? Siyempre, gusto ko, Froy. Si Tabagul. Froy, gusto ko sagutin mo ako yung parang utak ng coach. Mukhang magaling ka magsalita eh. So, bakit mo sabi maganda yung lineup? Anong maganda sa lineup natin? Yung siyempre yung magaling yung coach, at yung bagong sistema eh. Magagaling din yung mga bagong sabak na including po yung backcourt. Backcourt? Sino-sino? May specific player ba na tinutukoy ka, Froilan? Si Jason Castro at si Terence Romeo. Kakaibang mixing po yun. Lupit niyan. Kahit bigyan mo tigisang bola. Oo nga po eh. Mas maganda nga po kung nandun po sa Harvey kasi para makasabay na sa magtangkad ng China at Iran. Sige. Tapos, yung Jimmy Alapag, gusto mo isama sa backcourt mo, Coach Froy? Siyempre, okay po yun. Okay siya kasi yung spirit niya eh. Sa leadership niya. Shooting. Leadership. Yan. Sige. Froy, may nadagdag ka pa? Froylan? Yung yung sa team po ng Star. Yung kamusta na po yung trade na yung negotiation. Sinong involved na tinutukoy mo, Froy? Malyari po eh. Malyari po ba? Malyari. Alex Malyari. Yun ang matunog eh. Parang parang kinukuha ata raw para sa Ginebra. Pero wala pang announcement. Alam mo kasi dito tayo, Froy, yung pag-official na, ayan, yun ang talagang nilalabas natin. Yung yung kay Ababo. Bakit si Ababo? Tatanong mo. Dito na Ababo. Hindi yung tungkol po sa kanya. Sa stage siya ngayon. Nagbabakasyon si Dylan. Tawa ko sa Sino po yung papalog kay Kanina. Kay Coach Richard na bagong hire ng assistant coach nila. So far wala pa naman.
Basta nandun si Johnny Avarientos. Oh, si Mon Jose nandun. Oo nga, si Mon Jose. Pero wala... Kay Jericho Diñera po, totoo po ba inarinig ko? Wala tayong... Text nga, narinig ko rin yan eh. Jericho Diñera. Oo, kung anong... sige, Froy, makikibalita tayo ha. Yan. Oo, pero ano ko muna, may tanong ka pa o meron kang gustong batiin? Wala na. Wala na. Okay, sige. Wala kang babatiin? Wala na po. Wala. Lungkot muna. Baka mag-isa si Froy. Okay. Okay, Froy. Thank you. Froy, salamat. May sinesenya si Kuya Ruben Castillo. Okay. Yan. Spider-Man ba yan? Spider-Man. So, Kuya Jerbs, mag-break lang po kami mga kaibigan. At sa amin po pagkabalik ang pagsagot sa inyong mga tanong. Paano nila tayo mag-break, ano? Oo. At pagtanggap po ng inyong tawag! Sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik po ang PTV Sports. Alright, at yung kausap natin, wala raw ganun balita, yung kay Jericho Diñera. Rumor lang. So baka narinig lang ni Froilan. Yung mga fans ng Pure Foods kasi, yung mga nag-Pure Foods, parang gusto nila bumalik si Jericho Diñera as one of the assistant coaches. Pero hindi naman ganun kadali rin eh. Para paggawa ng mga ganong moves sa PBA. Alright? So, sige, basa tayo. Alright, from Boss Bree Saligay, sabi niya, kaya yan, tiwala lang. Malakas ang gilas, kailangan lang ng matinding ensayo. Dapat pakita ng bagong roster na kaya nilang gawin yun. Okay, galing kay ako si Mindstar. Good evening po, Sir Dennis at Kuya Haji. Mas maganda pa sa kapitbahay ko. Sa tingin ko po, kaya naman kasi nandiyan na si Andre Blatch at ang ganda ng lineup ngayon. At Sir Dennis, totoo ba na si Jimmy Alapag matitrade sa Meralco Bolts? Bakit po? Ano ang dahilan? Pakibati po pala si Jonathan Victoriano at Dennis Marson. Good luck po sa show nyo. Always po akong nanonood. Salamat, Mindstar. Ayun na, trade na, approved na. Meralco maglalaro. Si kapalit ni James Sena at saka ni Mike Cortez. Okay. Meron caller tayo. Meg, hello. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Yes, sino po sila? Si Henry Marquez po. Henry? Tama ba? Henry? Jaime. Jaime? Jaime. Tama, Jaime. Taga saan si Jaime? Ano po yan? Taga saan ka, Jaime? Santa Cruz, Gambang. Malapit sa amin. Nagkakalimbas kami, family ko. Lapit lang, di ba? Mga po magkapit-bahay naman tayo. Oo, tama. Kapit ba? Sige. Boss Jaime, anong sagot sa question of the day? Kaya basta sipagan na pa rin tayo. Saka mas maganda sana kung nandyan si Fajardo sa lineup nila. Nandyan si Fajardo. May waiting game nga eh. Pero tingin mo, ano ba? Talagang... Ni Fajardo ngayon, bugaya dati. Na pag makatapat niya malaki, takot siya, parang takot siya. Pero ngayon, malaki ng improve niya. Ngayon, hindi na siya takot. Opo. Kaya masakit ang paa. Kaya ayaw niya. Kaya hindi siya takot. Hindi makalakad, mabuti. Hindi makalakad. Saka may tatanong po sana ako. Sige, ano yan? Tungkol kay Denver Cuello. May studio ba sa title sa mga studio? Si Denver ngayon, ayun natin dahil yung champion kasi, para magdidepensa pa. No? So magandang ano yan. Bukas gawa natin ng storya, ha? Oo, gawa ng item yan. Dahil, alam mo, matagal nang matagal nag-step aside to eh. Alam mo kasi yung step aside, Jaime, may bayad yun eh. Kunyari, dapat ikaw na yung lalaban, mandatory. Pero sabihin ng champion na, pwede bang tumabi-tabi ka muna? Bibigyan kita. Pag pumayag yung boxer, okay, tatanggapin. Lalaban muna ako sa iba, mga ganon. Pero ngayon, si Denver Cuello, based on record, wala. Yung huling laban niya noong yung undercard ni General Casimiro,
At saka kay yung Thailander na champion, ano? Oo, June. Tinalo niya si Boy Tanto. Yeah. Ng Indonesia. Oo, knockout yun. But ito nag-i-ensayo pa. Okay. Pero bukas gawa natin to. Item. Sa Jaime. Denver Coelho, item bukas. Ha? The excitement. Oh, fan ka ba ni Denver? Lahat naman ng basket, basta magaling, subscribe. Uy. Lahat ng basket, basta magaling. Okay. Basta magaling. Sige, Jaime, may papating ka? Meron po, binabati ko ng De Los Santos family sa Mindanao, sa Mindanao, Irano family at sa Marikit. Okay. Salamat, Boss Jaime, ha? Thank you. Salamat. Sige pa. Salamat po. Si Jaime Santa Coelho. Cruz. Taga Santa Cruz. Joke lang. Okay. Nahawa ko rin kay, kay Boy Tawa. May isa ditong medyo nega siya, Chito Bacani. Opo, mananalo po tayo sa panaginip. Okay. Naku, Chito pa naman. Chito Salud pa naman. At Chito Narvasa. Huwag na tayo umasa na mananalo. Please give at least 2 players na kukunin po ng Ginebra sa drafting. Hi po sa anak ko na si Zoren Kier at Zoren na Kier pa. Alam ko pinagkuhanan. At wife ko na si Josephine Bacani at lahat po ng nanonood ng PTV Sports sa bayan ni Boss Peping Cojuangco dito po sa Central Azucarera de Tarlac. More power po sa inyong lahat. Alright. At least 2 players daw na kukunin ng Ginebra sa draft. Knowing si Tim Cone, sino ba pa? Kasi may malaki na siya, matibay-tibay na yun. Tapos at number 5. Wingman, di ba? Kailangan ng... Diba gusto, at saka shooter. Siguro. Sino bang Shooting pwede guard. dyan? So, pag sinabi mong wingman, sino ba mga available na wingman? Baka yung mga Chris Newsom, kung pwede pa, baka kunin yan. Oo nga, no? Kasi malamang yan, top 3 niyan, puro big men, no? Depende sa rain or shine, sa trade nila. Ay! Ayun, basa tayo. From Linda Fernandez, sabi niya, kaya po yan, Iran at Finals October 3. Hi, Miss Meg, pakigreet po kami dito sa Mabini Home Site, Cabanatuan City. Sana maglaban sa semis, Iran-China, tapos manalo yung China. Tapos China-Philippines. Tapos China-Philippines. Ayan na, so kakaroon na ng dagdag motivation doon. Puso nyo! Malamang. Puso. Sabi natin sa presentation, Puso. Puso. Gerardo ni Lou Diamond Phillips, Salvador, Gerardo Santiago, oo kaya basta nandyan si Abueva, ang LeBron James ng Pilipinas. Mas gusto niya pa si Abueva kaysa kay Andre Blatch. From John Kenneth Bunyag, sabi niya, tingin ko po hindi kasi nasama si Junmar, Lee Chan Aguilar at Lassiter at Greg. Meron nga tayong Andre, medyo pangit nga. Line up kasi medyo thunders na yung mga big man. Hindi Hindi naman. Ageless na. Ageless si Asi, Kakaibang edad dyan. Oo. Kemp Yalong, baka hindi kasi halos wala na sa lineup yung mga pinakamahuhusay na Gilas Player 2.0 sa lineup ngayon. From Randy Malana, sabi niya, oo naman po, mas lalo na nung dumating si Calvin at Rosser sa lineup. Heartthrob Haji and Killer Smile Dennis, kailan po ba laban ng Gilas? Batang aga mag-practice. Update naman po sa Aces High sa crush kung Hindi, agabi na sila. Alas 8. September 23 kasi yung FIBA Asia Men's. Hindi, ibig sabihin niya, yung maaga pa, parang malayo pa sa venue. Actually, masyado na gipit Kaya nga noong Thursday, sila, umaga-gabi yung practice. Hindi ba yung ibang bansa, pag nagpe-prepare sila sa ganitong events, 3 months at least? Yun. Correct. Tsaka marami silang players na pinagpipilian. Like, yung US team na yun, lakas na yun. Kung magpa-tryout sila, 30, 20. Tryout pa yun, Tryout pa lang. LeBron James magta-tryout. Saan ka pa? Dwayne Wade magta-tryout. Kevin Durant magta-tryout. Tayo. Try lang. Coach Colangelo, no? Ay, pour out. Ayaw mag-try. Sige. Ganun kay. Pour out. Ayaw mag-try. Pinipilit. Yung Amerika, puro tryout. Sige. From V. Klein, sabi niya,
Kaya naman, hirap lang. Sana kasi napayagan yung ibang mga players na request kasi nga naman, kailangan madami ang nasa pool. Baka yung iba kasi ma-injure tulad ni Kelly, -1 agad, diba? Balik tayo dito sa Facebook natin, no? Galing kay Uway Porto, siguro kasi sa tulong ni Blatch, dapat kasi pag Asia lang, wag na silang kumuha ng import. Bigyan na lang nila ng chance yung purong Pinoy para makita natin kung hanggang saan mararating ng Pilipinas sa mundo ng basketball sa Asia. Pag World Cup na lang tayo kumuha ng import. Ayan, ito, sagutin ko lang si Uway. Si Uway mukhang okay siya eh. Kukuha ng naturalize, ano? Uway, ganito. Rule ng FIBA eh. Lahat ng countries, pwede ka kumuha ng isang naturalized. So, yun ang rule, di ba? Ba't hindi natin para lang sa pride na, hindi, kailangan purong Pinoy tayo. Merong ganong merong ganong rule, merong ganong privilege ang bawat team na kumuha ng isa. Kung kaya naman natin, why not? Oo nga naman. So, yun lang. Nung una ako rin, parang feeling ko na, di, puro Pinoy na tayo. Meron naman tayong Slaughter, meron tayong Junmar Fajardo. Pero, lahat nga ng countries under FIBA rules, pwede kumuha ng isa. So, why not? Oo nga Total naman. pwede. Let's see. Nako, mukhang... Yung iba nga kung kumuha, 3. Pero declared lang dun, isa. Yung iba, medyo hinuhokus-pokus yung ano. Diba? Ayos na, Direk? Tapos tayo. Isa lang. Sige. Okay. Bye-bye na. Okay, maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com/ViewblendsPH, the House of Silhouettes, Pampered Push Premium Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Different of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Si Christian Rosaldo, yung guest co-host ko sa Sports Radio 918 sa program ko tuwing linggo, nanonood sa atin yan. Salamat sa'yo, Christian. Salamat kay AJ Anthony James Malyari na fan ni LeBron James. Kita tayo soon, ha. At salamat din po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. I'll see you later. Patuwa family dyan po sa Liano, Caloocan City. Tanggap City, misamin sa Occidental, yung Caminio family po dyan. To my mama na nasa Japan ngayon, I love you. Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose, and to Miss Isa, I love you. Wala yung kay Miss Joji. Ano yan? Ito. Kapapasok daw. Flash report. Nakakasiguro na ng bronze medal sa Asian Women's Continental Boxing Championship sa China. Bantamweight Nesty Petesio. Ito'y matapos sa talunin niya si Sana Kawano ng Japan sa quarterfinals kanina. Ang semifinal opponent ni Petesio ay si Basumatari Puilao ng India na nagwagi naman laban kay Liu Piao ng China. Sa Miyerkules idaraos ang slugfest na Petesio at Puilao. Flash report! My wife, Pina, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami G, Mami Base, Daddy Dan, Kuya Mama Lau, Kuya King, at saka Kuya Bunso sa pamilya na sila. Huawei, maraming salamat. Bagay yung phone ko. Yes! Enjoy Globe. Maraming salamat. Josel de Guzman ng Globe. Ako po si Dennis Principe. Next, yes. And Haji Caminyo. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports.